Magandang araw po sa lahat ng nakikinig ngayon sa channel nyo, JD Horror Stories. Ako po si Mayet, 45 years old sa kasalukuyan. Pero nasa 20 years old pa lang ako nang mangyari ang istoryang ibabahagi ko sa inyo. Ang kwento kong ito ay tungkol sa mga aswang. Kung paano ko sila nakasalamuha at nakilala. Sa paraan na hindi marahas at di nagbigay ng takot sa buhay ko. Na madalas na storyang napapakinggan natin dahil mabuti ang naging karanasan ko sa kanila. Sabi nga nila kung ano ang nakikita at naranasan natin noong bata tayo, yun ang magiging tayo paglaki natin. Nung bata ako, pangarap kong magkaroon ng sariling karinderya. Namulat kasi ako noon sa pagninegosyo ng pagkain. Dahil yung mga tito at tita ko, kung hindi karinderya ang negosyo nila, lugawan, ihawan at iba pa. Kaya ang ipinangako ko sa sarili ko noon, na paglaki ko, magtatayo ako ng sarili kong negosyong karinderya. Ang tita ko kasi noon nagtitinda ng ulam. Kapag wala akong pasok sa eskwela, tinutulungan ko siya sa pagbebenta. Natutulog kasi siya sa tanghali para magpahinga. 3:00 pa lang kasi ng madaling araw, gising na siya para mamalengke. Pagsapit naman ng umaga, dagsaan na ang mga taong bumibili sa kanya. Nasa high school pa lang ako noon, pero marunong na akong makisalamuha sa iba't ibang klaseng tao. Panatag na din ng tita ko noon na ipaubaya yung pera niya sa akin. Marunong na kasi akong humawak ng pera noon at magsukli ng malalaking halaga. Kumbaga, nahasa na yung isip ko sa mga gawain ng pangmatanda. Na-enjoy ko po yung pagbebenta. Hindi ko po pinipilit ang sarili ko. Kusa akong ginagawa yun. Yun na pala ang magiging kapalaran ko, ang pagninegosyo. Pagtungtong ko ng 18, hindi na ako nagkolehiyo. Hindi pa nga ako gumagraduate ng high school, may negosyo na ako. Nagbebenta ako ng merienda, nag-ihaw-ihaw na din ako. Hanggang sa hindi ko namamalayan, kaya ko na palang magbenta ng ulam at magtayo ng sarili kong karinderya. Sabi nga nila, pwede na ako mag-asawa. Kaya ko na daw kasing bumuhay ng pamilya. Pero hindi nila alam, ginagawa ko yun para sa mga magulang ko. Hindi naman kasi kami mayaman. Umaasa lang kami noon sa tatay ko sa pagiging pahinante niya at magsasaka. Pero ngayon, masasabi kong nakakatulong naman na ako sa kanila. Pwede ko na nga silang pahintuin sa pagtatrabaho. Ang naging karanasan ko naman sa mga aswang, noong 1 taon pa lang ang karinderya ko. Sabi nila, matagal na daw simula nang mawala ang mga aswang sa probinsya namin. Kapanahunan pa ng nanay ko. Simula daw kasi nang tamaan kami ng malakas na bagyo, gumuho ang mga bundok. Marami ang nasirang bahay. Kumbaga, ang lahat ng mga pinagtataguan ng mga aswang, nasira at nawala. Hanggang sa mapalitan na ng mga sibilisadong bahay at establishmento ang probinsya namin. Marami ang kwento sa amin na totoo ang mga aswang. Totoong nagkaroon ng mga aswang sa probinsya namin. Pero wala naman akong naranasan at nakita noong bata ako. Hanggang sa mangyari itong susunod na nangyari sa buhay ko. Matagal ng panahon simula nang magkagusto ko sa isang tao. Sa totoo nga niyan hindi pa ako nagka-boyfriend noon. Hindi naman ako maselan sa lalaki. Hindi ako mahilig sa mga may tsura. Gusto ko kasi yung maginoo at mapagmahal sa pamilya. Yung may takot sa Diyos at hindi mayabang. Hanggang sa makilala ko ang lalaking naging suki ko noon. Natawagin na lang natin sa pangalang Gary. Nakilala ko si Gary noong sumilong siya sa karinderya ko. Paakyat daw kasi siya ng bundok noong naabutan siya ng ulan. Matumal ang benta ko noon dahil tag-ulan.
walang masyadong kumakain at bumibili. Nagtutusok ako noon ng mga banana Q na ibebenta ko mamayang hapon. Habang si Gary, nakaupo malapit sa akin at nag-uusap kami. Mabait siya at maginoo. Parang iisipin mong hindi niya kayang magalit at makipag-away. Pero ang pumukaw ng pansin ko noon ay yung mga peklat niya sa balat at sa muka na parang nahiwa ng matalim na bagay. Mahahaba kasi yun na parang nakuha niya yun nang makipag-espadahan siya ng itak. Hindi ko na tinanong kung saan niya nakuha yun. Pero nakakapagtaka. Sa ugali at itsura niya, hindi mo aakalain na marunong siyang makipag-away. Si Gary ay hindi taga sa amin. Nadadaanan niya lang ang karinderya ko dahil mahilig siyang mag-road trip. Pero sa probinsya lang din namin siya nakatira. Iba lang ang lugar nila. May tinutulungan daw kasi siyang matanda noon sa bundok na pinupuntahan niya. Binibigyan niya daw ito ng pagkain at mga damit. Sa bundok kasi na pinupuntahan niya, may mga nakatira din naman doon. Pero hindi na nabababa dahil malayo at mayroon din namang mga tindahan at eskwelahan doon. Bumababa lang sila kapag magpupunta ng ospital at magpupunta sa mga sikat na palengke at bilihan sa amin. Mahigit 1 linggong nagpabalik-balik si Gary sa bundok. Dahil nga sabi niya may tinutulungan siya doon, nag-aabot din ako sa kanya ng mga pagkain at bigas. Madalas kasi siyang tumambay sa karinderya ko. Doon siya kumakain para may lakas siya sa pagbiyahe ng bundok. Bumababa na kasi siya gabi na kapag sarado na ako. Naging close kami ni Gary. At kapag matagal mo nang nakakasama at nakakausap ang isang tao, unti-unti mo na siyang makikilala. Maraming pumapasok sa isip ko tungkol sa pagkatao ni Gary. Pero naiisip ko lang to kapag hindi ko na siya kasama. Ipinagsasawalang bahala ko na lang ito kasi mabait naman siya at nagkakasundo kami. Isang araw naubusan ako ng mga tindang ulam na pirito. Lutong ulam na lang ang mga natira sa tinda ko noon. Hindi na nag-order si Gary at balak na niyang umalis. Hindi kasi kumakain si Gary ng mga lutong ulam. Yung mga nahaluan na ng mga sari-saring sangkap. Piritong ulam lagi ang binibili niya sa akin. Dahil naawa ko sa kanya noon, malayo pa kasi yung binahin niya at aakyat pa siya ng bundok. Pinagprito ko po siya noon ng galunggong na lulutuin ko sana bukas. Ganyan po siya kalakas sa akin. Minsan nga, iniisip kong nahahalata na niya siguro na may gusto ako sa kanya. Totoo naman, may konting pagtingin ako sa kanya noon. Pero konti lang, ang tawag po doon di ba ay paghanga. May mga tao sigurong ganun na hindi kumakain ng lutong ulam. Baka may sakit sila o bawal sa kanila yung nilalagay na sangkap. Iniisip ko noon na baka maselan lang sa pagkain si Gary. May mga tao kasing ganun na hindi kumakain sa karinderya, di ba? Hindi kasi nila alam kung paano yun niluto o sa malinis na kusina ba yun niluto. Hindi ko alam kung ganun si Gary. Pero ang sabi niya, hindi daw po siya mahilig kumain ng mga lutong ulam. Minsan, nakasama na din ni Gary ang nanay ko. Mahigpit sa akin ng nanay ko pagdating sa mga taong kakakilala ko pa lang, masyado na akong nagtitiwala. Pero magaan naman ang loob niya kay Gary. Ang sabi niya, mabait naman siya. Pero lagi pa rin niya akong pinag-iingat, lalo na't hindi taga sa amin si Gary. May sinabi sa akin noon ng nanay ko na hindi ko malilimutan. Hindi niya direktang pinatamaan yon kay Gary, pero alam kong tungkol yun sa kanya at sa pagkatao niya. Maraming alam ang nanay ko sa mga aswang. Dahil sabi ko nga,
naabutan niya yung panahon na may aswang sa probinsya namin. Ang sabi niya, ang mga aswang daw ay hindi kumakain ng nakasanayan nating lutong ulam. Dahil may mga sangkap yun na bawal sa kanila. Ito yung mga bawang, asin, paminta at kalamansi at iba pa. Alam naman natin na ang mga aswang ay takot dyan. Nasabi sa akin yun ng nanay ko dahil siguro nagtaka siya noong sinabi ko sa kanya na hindi kumakain ng lutong ulam si Gary. Alam kong tinatakot niya ako nun kasi gusto niyang mapalayo ang loob ko kay Gary. Siguro napansin niyang may gusto ako sa kanya. Siyempre hindi ko naman sasabihin sa kanya yon at hindi din naman niya itatanong sa akin yon. Pero gumawa siya ng paraan para matuldukan na ang pagkikita namin ni Gary. Araw ng kaarawan ko nun, naganda lang kami ng konti dahil maulan at may bagyo. Hindi din naman magpupunta yung mga kamag-anak namin. Pero inimbitahan ni nanay si Gary. Huli na niyang sinabi sa akin yon sa mismong birthday ko na. Medyo nagtaka din ako noon kung bakit niya inimbitahan si Gary. Nagalit din ako ng konti kasi biglaan yung ginawa niya. Pagdating ni Gary, pinaupo namin agad siya sa lamesa. Binigyan ko siya ng tuwalya para magpunas dahil nabasa siya ng ulan. Habang hinihintay namin yung pagkain na niluto ni nanay, pumunta muna ako ng kusina para tingnan kung ano yung niluto ni nanay para kay Gary. Crispy pata po yun. Dahil hindi nga kumakain si Gary ng mga lutong ulam, mga pirito lang. Ang handa ko kasi noon ay pansit, menudo at palabok. Pagpunta ko ng kusina, iniiwas sa akin ni nanay yung niluluto niya. Parang ayaw niyang makita ko kung paano niya niluluto yung crispy pata. Pilit niya akong pinapalabas ng kusina para balikan si Gary. Ang dahilan niya wala daw kausap si Gary sa labas. Nakakapagtaka kasi yung niluluto ng nanay ko nun, parang hinaluan niya pa ng mga pampalasa yung pata ng baboy. 'Di ba, rekta na lang yung piniprito sa mantika. Pero parang binabad niya pa ito sa mga pampalasa. Pagbalik ko kay Gary, hindi ko na pinansin yun. Baka hiwalay naman yung ibibigay niya kay Gary. Habang nasa lamesa kami ni Gary, nagkwekwentuhan kami. Medyo napahaba ang kwentuhan namin dahil ang tagal ilabas ni nanay yung kakainin niya. Kaya ang nangyari, pabalik-balik ako ng kusina para silipin si nanay. Kasi nakakahiya, naghihintay yung bisita. Medyo naiinis na din ako kada pasok ko ng kusina. Ang sabi ko sa nanay ko, kaninang hapon pa niya yun niluluto, pero bakit hindi pa rin siya natatapos? Bumalik ulit ako kay Gary at humingi ulit ako ng pasensya. Siyempre kalahating oras na siya naghihintay. Pero maya-maya lang, inabutan niya ako ng isang maliit na box na naglalaman ng gintong kwintas na may berdeng diamante sa pendant nito. Ang sabi niya, regalo niya sa akin yun. Tinanggihan ko pa nga yun kasi mukhang mamahalin yung kwintas at di mo talaga iisipin na peke yun. May kabigatan kasi ito at iba yung kinang, lalong-lalo na yung diamante. Sinukat ko yun, pero maya-maya lang dumating na din si nanay para ihapag yung naluto niyang pagkain para kay Gary. Sinabihan ako ni nanay na kumain na din ako para samahan si Gary. Kumain na din ako noon kahit busog pa ako. Maya-maya lang, nakailang subo pa lang si Gary. Nagsabi ito na parang nahihilo na siya. Napahawak pa siya sa tiyan na parang sumasakit ito. Nabahala naman ako nung nakita ko siya kasi namumutla siya at parang hihimatayin na. Kaya pinatayo ko siya at pinahiga ko doon sa mahabang upuan namin sa sala. Tapos binigyan ko siya ng unan. Pinapaypayan ko din siya noon at kinakausap kasi hindi na siya makapagsalita. Maya-maya lang, bumula yung bibig niya
at nanginig yung buong katawan niya at nanigas din ito. Tumakbo ako ng kusina para tawagin ng nanay ko. Ang sabi ko, dali na namin si Gary sa ospital. Tinanong ko siya kung ano ang nilagay niya doon sa pagkain ni Gary. Ang sabi niya, binabad niya daw yung pata ng baboy sa kalamansi at ibang pampalasa. Nagalit talaga ako nun sa nanay ko at nagsisigawan kami sa kusina. Kasi alam naman niyang bawal sa ganong pagkain si Gary pero ginawa niya pa rin. Kahit naman magsigawan kaming dalawa doon, nangyari na yun. Ang mahalaga madala namin si Gary sa ospital. Pero paglabas namin ng kusina para puntahan siya, wala na si Gary sa kinahihigaan niya kanina. Hinanap namin siya. Baka nagpunta doon sa kwarto namin. Pero nabigo kaming mahanap siya sa loob ng bahay. Nagtataka kami noon kung saan siya nagpunta. Kasi nakasarado yung pinto at bintana namin nung nawala siya. Hindi naman kami makalabas ng bahay dahil ang lakas ng ulan noon at kumikidlat pa. Ang sabi ni nanay, aswang daw si Gary. Hindi po namin siya nilason dahil yung kinain niya ay kinain ko din. Pero wala namang nangyaring masama sa akin. Nagalit ako noon sa nanay ko. Pero ngayong ina na rin ako, naiintindihan ko na kung bakit niya ginawa yon. Ginawa niya yon para sa ikabubuti ko. Lahat naman ng ginagawa sa atin ng mga magulang natin ay para sa ikabubuti natin, di ba? Hindi ko na po nakita noon si Gary simula nang mangyari yon. Pero nasa akin pa rin yung kwintas na binigay niya sa akin nung birthday ko. Na nagpapaalala sa akin na nagkaroon ako ng isang mabuting kaibigan na kahit sabi nila hindi kami pwedeng magsama. Pero napatunayan ko pa rin na hindi hadlang kung sino at anong klase ka pa. Ang mahalaga ay may busilak kang puso. Maraming salamat po sa pakikinig ng istorya ko. Maraming salamat din po sa iyo, Sir JD, kung maibahagi niyo to sa inyong channel. Hanggang dito na lang po.